na lang ang ating motorcycle. So yan guys, magandang tanghali. Time check 12:41. So solo kuan tayo, fishing ngayon sa Ogsa din. Kakabila tayo ng bundok dun sa malayong nilalakad namin. So hindi kasi ako nakasama doon sa mga kasamaan ko kanina dahil maaga sila. Nagpa-medical pa ako mga 10 AM kanina. So kaya solo muna tayo ngayon. Sayang kung nandun lang ako sa bahay, tapos hindi worth it kung magpapahalid ako ng bangka mag-isa. Lugi. So buti na idadala tayo dito ng ating service, yan, ng ating DT, kung saan tayo sinusok-sok nitong motor na to. Yan. Marami tayong bitbit. Mayroon tayong dalawang bag, yan. Tapos ang cooler na puno ng yelo, mga tubig. Ipapark ko lang to dito. So may mga tao naman dun, kaya medyo wala naman, marami na ako din nakakasalubong na mag-isa lang din naglalakad, kaya okay lang din. So sana wala mangyaring di maganda. So ayan guys, mga 20 minutes na tayo naglalakad dito sa bundok. Sobrang init, buti malilim dito sa pinaglalakadan sa mga daan. Yan, yan, malinis lang. Ang dala ko, dalawang bag, cooler. Kapagod din. Nakaka-relax dito sa gitna ng gubat. Pero pa rin talaga pag may kasama, mas safe. Pag inatake ako dito ng mga bangis nila lang, edi wala akong makagawa. Meron naman akong pang self defense, yung pamputol ko ng malalaking isda. Pero mas maganda kung tatakbuhan ko na lang. Napakatahimik dito. Siguro mga isang oras pa. Ang oras natin ngayon ay 1:01 PM. Ikalawang stopover natin to. Sa una di ako nag video kasi sobrang naghahabol ako ng hininga. Doon yung pinakamatarik kanina. So ngayon medyo banayad naman na. So mamaya ulit. Lakad ulit. Lalakaran natin tayo lang mag-isa dito sa bundok, palakad-lakad. Ang itsura natin sobrang hirap. Kung mayaman lang ako, di ko ito ginagawa. Kailangan ko magpayaman. Hindi ko na kailangan maghirap ng ganito. Kung may bangka lang sana ako, pabangkain ko lang to. So, sigurado ko pagdating na sa spot marami rin dumagat. Nagbangka kasi sila, buti pa sila may bangka. Hirap. Pero naglalakad lang din sila yung pagmaalon. Mas pinapahirap ako ang sarili ko ng ganito. Hindi naman ako matulog sa bahay. Teka muna. Okay nga. So yan guys, nandito tayo sa pababa. Time check 1:37 PM. So mag-iisang oras na pala. Mas mabilis tayo ngayon. Wala kasi akong mga kasama na hinihintay. Siguro nakailang pahinga din ako. Pero sa normal na lakad, mga 1.5 oras talaga to. 1.5. So medyo mabagal. Mga hindi sanay umakyat, mga 2 hours. So first time ko itong gawin, mag-overnight dito mag-isa. Yung sa mga nakarahang vlog ko, lagi ako may mga kasama dito nakapunta. Kapagod. Yan o, puro pababa. Dala natin o. Ang init na ang panahon, buti may ilog dito sa mga pababa.
1:38, isang oras. Nandito na tayo sa may baba, pero doon pa tayo sa tapat nung dalawang bato na malalaki dito sa camp. Doon lang din naman ako fishing dahil malilim. Wala akong naaninag na ibang tao dito ngayon, walang bangka. Solo natin tong lugar, pero mamaya siguro ang mga pupuntahan dito na nangingilaw. Baka nabugbog nila tong lugar kaya dadaan sa may gusangan para mas mabilis. Excited na ako fishing. So ayan guys, matapos ang ating mahabang paglalakbay, nakarating din tayo sa ating spot. Ayan, dalawang bato na yan. Wala tayong fishing at mainit sa umaga. Wala pa, fishing tayo kahit saan dyan. Ito lang tayo masasabit ng buyan at tarp, pero may kubo dyan yun sa kakilala ni Robin. Kuya Brian, pwede lang din ako dyan, pero hindi na lang ako sa duyan ko. Time check, saktong 2 PM. So nilakad natin siya ng 1 hour and 15 or 20 minutes. Napakalayo nun siguro, sakto lang, katamtaman lang din. Napakainit dito sa may playa. Kanina naglalakad ako dyan, hindi na ako nakapag video. So pahinga lang konti, tapos magse-set up na tayo. So ayan guys, let's go. Keep fishing na tayo. So magbibra tayong tubig. Diyan lang tayo sa likod ng bato na yan at medyo malilim dyan. Ayoko pa magpainit, mamaya na siguro ako dyan magkukan sa mga gasangan dahil malaki naman yung low tide. So gamit nating setup, yung medium rod ng ano nga to, Madmouse Early na 8 feet. Ito yung rod ko dati, tagal ko na nagamit, mga mahigit 1 taon na. So ang nag-ayos dito si Dems Eric sa taga Dingalan, pinadala. So maganda yung pagkakagawa niya. So matagal ko ito iniingatan dahil marami na tong inahon na malalaking isda. Tapos yung reel natin, Shimano Next Save C5000 HG, loaded with 20 pounds na owner Kizuna. Leader line natin 40 pounds na Kenzie Shock Leader. Tapos yung lure natin, yung mga disposable pa rin na 27 grams, lagi natin ginagamit. So sana makatangay kahit pang ulam, para di naman masayang yung paglalakad natin dyan sa bundok na yan. Higit 1 oras. Fish on guys. Ano kaya to? Oh, lapit tayo. Parang siniksik. Ay, dapak. Sinalo ng dapak. Oh, good size. Good size na dapak. Oh, laki. Unang huli natin, malaki. Ang laking dapak. Napakaswerte naman natin. Unang huli natin. Oh, 1 kilohan. Ito na ang pinakamalaking dapak na nahuli ko. Mas malaki ito dun sa nakaraan. Oh. Oh. Ang ganda. Ang lakas. Check natin. Nakalimutan ko pa yung talian ko pala. Nako. Dun. Pwede natin lagay din para buhay lang. Hanap natin ng tubig para mag swimming lang siya. Ayun dito. Assist kung tumama. Saka treble. Oy, treble hook. Nice. Sarap niyan. Paborito yan ni Papa. Wala naman yan. Ayan ka muna.
doon guys. Hindi ko alam kung ano to, malaki. Oh. Ay, bluefin ata. Oh. Bluefin. Bluefin nga. Bluefin ahon natin dito. Ganda ng tama. Tinamaan sa mukha. Tayo natin ng konti. Baka makatanggal pa. Alright, naka-isang looping na tayo. Oh. Isang dapak at isang bluefin. Ganda, goods na rin, no? Mga mahigit 1 kilo to at kalahati. Hindi na sayang yung pagbibit-bit natin ng yelo. Meron tayong papalamigan. Op. Ako, delikado. Ito, agresibo to eh. Patayin ko muna kaya. Galing ko sa ahon, sakit ng kamay ko. Ito sa high tide. Mamaya pa, meron pa yan mamaya. Dagdagan pa natin. Daling ko na sa cooler. Bigat yung bitbitin na pa nagpipishing. Ano po? Putol, no? Ganda strike sa may harap lang. Pagatan tayo. Sayang yun, ang laki. Naku, yun ang hirap din pag mga kuhan lang kalur eh. Mga disposable at pugot. Kayang-kaya lang sana yan. Sa mababaw lang kumagat, papalit tayo ng lure ulit. Ganda ang kagatan nila ngayon, high tide kasi. Sayang yung minaw natin dito. Buti madeserba tayo. Naputol, nahugot. So yan guys, pabalik na tayo sa ating camp. Hindi na nadagdagan yung huli natin. Sayang yung isang pang kanina, nakatanggal dun sa ng isang treble hook. So time check 6 PM. Landap sanang mag-cast kaso magsasaing pa ako. Set up ko pa rin ang aking duyan. Hindi ko lang matutulog. Pero siguro baka mamaya may mga mintumbang ka dyan o kaya bumaba, mangilaw. Pero sa ngayon, simulan nung dumating ako dito, wala pa ako diba nakikita. Ako lang mag-isa. Sana makapagpahinga tayo ng maayos. Pa rin ang huli natin. Sasaing muna. Sasaing ko dalan. Madagdagan pa isang tribali kahit isa. Sasaing tapos set up ng duyan, maligo, kain tapos mapapahinga na ako. Guys, ang saing muna tayo. Sinain natin yung dala natin detail, sumingaw.
Ayun, magal tayong biglang sumingaw naman. Pagkabukas ko, iniwan ko lang kanina, ubos agad. Hindi maganda yung pagkakakabit ko. Bigla akong naggatong. Hindi lang, marami lang pang gatong dito sa tabi-tabi. Yung maulan ako, wala na. So di pa ako nakapag-set up yung ilaw ko, yung fairy light lang yung cellphone ko. Wala masyado. Kapatayin ko lang din yan mamaya pag matutulog na ako. So ulamin ko, maglalaga lang siguro ng masarap dito. Ulam. Lalaga ko ng okra. Pili lang ako dyan sa dalawang baong ko kung century ba o itong ano, saba. Pinakamanda ako magluluto, mag-isa lang din naman ako. Siguro bukas na ako magluluto ng sinigang pag may nahuli tayong maliliit. Ayan guys, kain na rin ako. Mga paulam ko. Kanin, okra, bagoong na may sili at kalamansi. Yung saba muna ulamin ko, bukas ko na yung century tuna. Yung kanin ko hanggang bukas ko na yung nakanin. Kami na magsaing. May mga dumaong na rin ditong bangka. Dadaong siguro o baka nangingilaw lang. Nakain na ako, baka makikain to. Hindi pa pakita. Hindi ako makapag-focus sa pagkain. Dito nga pala guys natin tutulugan. Yun ako matutulog mamaya. Yan, duyan. Yung ilaw natin. So, mag-aayos na ako ng leader line. Matutulog na rin ako dahil maaga pa ako sa umaga. Datang tayo para ang mga tao nga pala dun sa may dagat. Akala ko tatabi yung pala magkukuhan lang, mamamana. Magkabilang dulo pa sila, magsasalubong pa. Ihawa pa na akong patatas. Guys, umaga na medyo makulimlim ang panahon. Ito yung magandang panahon pag magpipishing para hindi masyadong mainit. So tapusin ko lang tong kinakain ko. Magpipishing na tayo. High tide na ata. Hindi mo lang. Kaya magandang pumesto. Baka dito lang muna ako pupesto. Dito lang din sa minupwestuhan ko na yan. Sa likod ng bato na yan. Tapos mamaya na tayo pupunta rito pagka pag nag low tide o kaya dun sa baba ng bundok na yan, dahil mga 2 o 3 PM pa naman tayo uwi. Meron doon mga bangka sa kabilang dulo. Solo natin ngayon dito sa diyan tayo nag camp, tapos may kubo dito, diyan tayo nagkiluto. Maulan kanina pero kahit maulan di naman tayo mababasa dahil may bubong yung duyan natin. Sana madagdagan pa yung huli. Yan yung akyatin ko mamaya ang bundok, mataas sa bundok na yan. So ayan, time check 5:29 AM. So testingin lang muna natin, di pa tayo lalayo, dito lang muna. Mamaya tayo lumayo pag pag high tide na, kasi di na ako dito makakadaan mamaya. Yan. Yun pa rin ang gamit nating setup. Subukan muna natin sa mino pag wala, mag jig. Malalim kasi ito pag high tide. Yan guys, time check 7:57. Wala tayong nahuli. Sobrang init na rin. Isang strike lang pero hindi napuruhan. Kasi kuan rin high tide, wala na ako mapwestuhan dyan. Siguro mamaya na ako ulit pagka low tide. Hindi na ako ulit ulit. Luluto muna ako. Kain ng century. Maglalaga na naman ako ng okra. Tapos mamaya subukan kong medyo lumayo naman sa camp. Punta ako ng bandang kaliwa. Pagkaimas para baka madagdagan pa yung huli natin.
So siguro mga 2 o 3 PM angat na rin tayo. So ayan, 8:15 AM. So time check. Kain na muna tayo tapos mag-relax. Ay wala pa, di pa makapag-fishing. Century lang. Bagoong yan. Okay. Mamaya na siguro ako magsasabaw ng isda pag may nahuli. Pagka low tide, sakto tanghalian. Lang magagawa dito pag ganyan kalakas, kalaki yung high tide. Tulog na lang muna ako ulit. Kaya maligo ako dun sa pools. Ayan, pa low tide na. Liit na lang ang kuhan. Kaso nakaidlip tayo. Time check 11:16. May mga namamana doon sa pupuntahan sana nating spot dito. Kaya dito na muna ako. Napasobra tayo sa tulog. Dito pala namang namamana. Yung mga kuhan yan. Mga IP. Siguro pag alis nila, yun lang yung pupesto mamaya. So ngayon dito muna tayo sa left side. Marami namang spot dito. So ayan guys, uuwi na tayo. Time check 2:10 PM. Wala tayong nahuli kahit strike, wala. Grabe yung mga namana kagabi, tapos kaninang umaga may namana rin. Wala tayong kalaban-laban. Kaya kung alam ko lang, dapat umuwi na ako kanina pang umaga. So ayos lang din. Medyo malayo-layo yung lakaran na naman to. Siguro mga 2 hours puro pahinga. Yan natin, wala tayong nakalimutan. Bigat, pero kapareho lang din ata nung kahapon. Okay, double check natin kung may naiwan. Okay, wala. So punta na tayo. Yan, ganda pa naman ng low tide oh. Pero nagsalubong dyan yung namamana. Meron dito, meron din dun. Salubong sila sa gitna. Tapos kanina meron na naman. Grabe yung mga kuhan na yan. Kahit na solo natin tong lugar na to ngayon, dami naman pumuntang namana. Tayo naman na tayo. Tapos tuloy palahin na tayo sa may pool para di tayo mag-overheat mamaya. Akyat dumidibig yung mga dito dumudoon. May isa pa din doon na pool may banda din. Pwede magbabad dahil dito maganda rito mga 2 gabi. Siguro next time pag nag-overnight ako sa bakasyon, 2 gabi ako dito. Yan yung akiting kong bundok. Patuktok niya ang kuhan na yan sa gilid ng walang tunog yun.
hanggang doon yung may niyugan na yun. Yung akitin ko dito, siguro mga wala nga 30 minutes ko naman yung akitin. So kami 2:18 maglalakad pa ako ng baba. Tingnan natin kung ilang minuto kung akitin. So ayan guys, nandito na tayo sa Paahon. Dito tayo magsisimula maglakad para marating yung tuktok ng bundok na yan. So time check 2:29. So bail lang tayong konti, warm up. Mabigat-bigat yung dala natin. So titingnan natin kung ilang minuto kong lalakarin hanggang sa tuktok. Time check 2:43. Pahinga na tayo, sobrang tarik ng inakit natin. At pa dyan. Pero medyo mabilis naman tayo, 2:29 tayo umangat. Siguro mga kulang 30 minutes natin to hanggang tuktok. Wala na nakasalubong dito simula kahapon, ako lang mag-isa. Maliban lang sa mga namana kasi nagbangka sila, hindi sila naglakad. So yan guys, harating natin ang tuktok. 2:57. Siguro mga 45 minutes natin hanggang sa pinag-iwanan natin ng motor. Pero puro pababa naman na to. Hindi ko na to ulitin. Siguro kung ulitin ko man, di na ako magdadala ng cooler. Dadaingin ko na lang. Ito, papunta pa lang kahapon, pinagsisihan ko na to eh. Dapat dinaing ko lang talaga. Pero at least nasa kalahati naman na tayo, konting-konti na lang. Happy ko lang mamaya kung nakarating tayo sa baba. So ayan guys, nandito na tayo sa ating service. So time check 3:40. So 1 hour and 10 minutes natin simula dun sa paakyat. Medyo natagalan pa tayo dahil nag Facebook pa ako sa tuktok ng bundok. Ayan, send akong picture at nalaman ko rin nyo, may isang good news at isang bad news akong nalaman. Ang good news, walang pasok bukas hanggang sa Miyerkules. Ang bad news naman, nawala yung pusa ko. Nako, grabe naman. Yun. So kung kasalukuyan itong umabot kayo dito sa video ko na to, maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa aking fishing adventure. So hanggang dito na lang, kita-kita sa susunod na episode.